sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa panibagong araw ng linggo. Unang linggo, amen, ng buwan ng Mayo at ikalimang buwan ng taong 2026. Napakabilis po ng panahon. At sa ating pagsisimula, tayong lahat ay magsitayo at tayo po'y umawi para sa ating tunay at buhay na Diyos sa isang dinig, sa isang puso sa kanyang harapan sa umagang ito. Let's sing Open the Eyes of My Heart for our first song, for our second song, Pass it on, and for our last song, let's sing Pagsambong ng Diyos.
dahil sa kanyang karapan ay kanyang binigyan ng buhay. Amen? Stand that sing, pass it on. At ang mensahe ng tawag dito, buhay na ating tinanggap ay ating mga bahagi sa iba. Time, let's sing our last song, Pagsampalugas.
pamilya na tunay na naghahayag ng mga katotohanan at kabutihan, kadakilaan ng ating Diyos at kung paano tamang pagtugon natin sa lahat ng ito. Tayo po ay bukas sa panalangin sa umagang ito. O dakilang ng Diyos na makapangyarihan, Ama namin na nasa langit, nakaluslog sa trono ng iyong kapangyarihan at biyaya. Salamat po, dakilang Diyos, sa araw na ito na muli iyong pinagkaloob sa amin at binigay upang kami ay muling magtipon at magsama-sama dito po sa bahay dalangin ito na iyong pinagkaloob upang ang lahat ng inyong tinawag at iniligtas sa taong ito ay masumpungan niyo sa pagkakaisa ng pagpapasalamat, sa pagkakaisa ng pagpupuri at lalo higit sa pagkakaisa sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na inyong idinako ang mga paan dito po sa inyong pagtitipong ito. Salamat sa araw na ito na muli mong ibinigay sa amin, panibagong araw, panibagong linggo, sa panibagong buwan ng taong ito. Napakabilis ng panahon, Panginoon. Parang kailan lang ang pagdiriwang namin ng taong 2026. Ngayon, malapit na po itong makalahati. Kaya, Panginoon, kung kami po ay nagpapatumpik-tumpik sa aming paglilingkod, ay tunay na mapag-iiwanan kami ng iyong mga biyaya. Kaya salamat, O Diyos, sapagkat hanggang ngayon ay pinahihintulutan mo pa rin kami na makapaglingkod sa iyo, na makapamuhay dito sa mundo ito, kasama ang aming mga mahal sa buhay, kasama ang mga kapatid sa pananampalataya, lalo ikaw sa iyong presensya sa aming buhay, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya, sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga provisyon, sa iyong mga providensya, na kung saan ay bagamat maraming pagkakataon ay nakakalimutan namin itong hilingin, subalit, Panginoon, ito'y patuloy at masagana mong ibinubuhos sa amin. Hindi ka nagkukulang, bagkus, higit-higit pa at labis-labis ang aming tinatanggap mula sa iyo. Sa kabila ng mga krisis sa aming kapaligiran, O Diyos, ang kamay mo ay laging nandyan at hindi umiiksi, Panginoon. Lagi mo kaming inaabot sa iyong mga pagpapala at sa aming mga pangangailangan, O Diyos, lagi mo kaming kinakatagpo, lalo sa mga nagtatapat sa iyo, Panginoon, lalo sa mga patuloy na nagmamahal sa iyo, sa mga patuloy na nagsusumikap na makapaglingkod sa iyo ng paglilingkod na kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyo harapan. Sa kabila ng marami naming kakulangan at pagkakamali, pagkakasala, nananatili kang matapat sa bawat isa. Ang iyong pag-aaruga sa amin ay hindi nagbabago. Ang iyong pagkalinga, Panginoon, ay laging labis-labis. Kung kukumpara namin sa pagmamahal ng isang magulang, Panginoon, ang iyong pag-aaruga sa amin ay sa paraan na aayon sa iyong kalooban, sa paraan hindi namin maabot, Panginoon, sapagkat marami kaming mga bagay na kahit hindi namin naidudulog sa iyo at kahit hindi namin nare-recognize, Panginoon, ay patuloy mong pinagkakaloob at ibinibigay. Minsan ang mga simpleng bagay na kung mawala sa amin ay napakahalaga pala, ay nakakalimutan din namin pasalamatan sa iyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, nandito po kami kinikilala ang lahat ng iyong kabutihan sa amin, ang lahat ng iyong kadakilaan sa amin, sa buhay pa lang namin na tinataglay ngayon, O Diyos, na patuloy mong pinapahiram, ay pinapasalamatan ka namin.
sa kalakasan at kalusugan na meron kami, sa kaayusan ng aming katawan at sa lahat ng aming pinakangkilik. O Diyos, inikilala po namin na wala kaming anumang bagay sa aming buhay maliban na ito'y inyong ipagkaloob. Every good and perfect gift comes from above. Ito po'y nagmumula sa inyo. Lalo higit ang mga pagpapalang na spiritual, ang mga pagpapalang na nananatili, ang mga pagpapalang hindi maaagaw, ang mga pagpapalang aming tataglayin maging sa buhay na walang hanggan. At lahat ng ito ay napapasa amin dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesus, dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, dahil sa pag-aalay niya ng kanyang katawan, ng kanyang dugo, ng kanyang buhay. Natanggap namin ang kapatawaran, ang paglilinis at pagtutubos mula sa lahat ng aming pagkakasala. At ngayon ay kalayaan kami kay Kristo na lumapit sa Diyos ng may katapangan, ng hindi nag-aagam-agam, Panginoon, sapagkat hindi kami tumatayo sa iyong harapan ayon sa aming mga sarili, kundi nakatayo kami sa iyong harapan ayon sa katwiran ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po. Hindi kami karapat-dapat. Wala kami na namang ginawa upang maging karapat-dapat sa mga bagay na ito. Ngunit pinagkaloob mo dahil ikaw ay mapagmahal, dahil ikaw ay mahabagin, dahil ikaw, Panginoon, ay puspos ng biyaya. Salamat po. Tulungan mo kami na paglingkuran ka ng lalo pang matapat, ng lalo pang nagsusumika. Bigyan ka namin ng kalugdan, Panginoon. Lalo pa kaming lumakad sa iyong katwiran at kabanalan sa bawat sandali ng aming buhay. Huwag punawang dumating sa amin na sa mga pagkakataon na dapat ay itinataas ka namin at inihahayag, ay sa halip ay itinakahiya ka namin. Huwag niyo punawang pahintulutan, Panginoon, sapagkat hindi mo dapat sa inyo ang gayong bagay na kung saan ay dumarating mga pagkakataon na tumatalikod kami sa aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung paano ka namin itinataas, inaawitan, pinupuri sa loob ng 4 na sulok na silid na ito, ay gayon din ang ating gawin doon sa labas, Panginoon. Na huwag namin ikahiya, kundi pagmalaki namin na kami ay nasa pananampalataya, na kami ay na kay Kristo, na kami ay sumusunod sa iyong Ebanghelyo. Salamat po sa umagang ito, salamat po sa bawat isa, salamat po sa mga naghanda ng maaga upang makapiling ang mga mananampalataya, lalo ikaw sa iyong dakilang presensya. Pagpalain mo ang aming pagtitipon, pagpalain mo ang bawat isa. Dalangin ko na lahat ng pasasalamat at pagpupuri namin ay tanggapin po ninyo, at nawa ito po'y makalugod sa inyong harapan. At dalangin ko, O Diyos, tatagpilin mo rin ang bawat isa sa bawat suliranin ng kanilang buhay at ng kanilang puso, sa bawat kabigatan, bawat pangangailangan, pinansyal, spiritual. O Diyos, bawat mga problema, ikaw magbigay ng katugunan at katalinuhan. Gamitin mo ang iyong salita kung pumasok po namin, Panginoon, ang tamang pagtugon sa mga bagay na ito sa magitan ng paggabay ng iyong mga pangyarihan, Espiritu Santo. Lord, hindi ko po alam ang mga suliranin ng inyong mga anak, subalit nakikita mo ang bawat puso, nakikita mo ang bawat kabigatan, nakikita mo ang kanilang mga pag-aalala sa mga paparating na araw at panahon. Lord, lahat ng ito ay bigyan po ninyo ng katugunan at taglayin ng iyong mga anak ang kasiguraduhan at kapayapaan na bumula sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Dakilang Diyos, sa mundong ito, batid namin na kami ay walang pag-asa. Sa mundong ito, batid namin na hindi namin masusumpungan ang kapayapaan at tunay na kagalakan. Kaya hindi po kami nagtitiwala sa mundong ito, Panginoon. At lalong hindi kami nagtitiwala sa mga bagay na inaalok at pinagkakaloob ng mundong ito, Panginoon.
Bagamat kami ay nakakatanggap ng mga bagay na ito mula sa inyo, subalit ang aming tiwala at ang aming mga buhay ay hindi po namin sinasandal sa mga bagay na ito, kundi ang aming pagtitiwala, ang aming kapayapaan, ang aming kasiguraduhan ay amin lamang nilalaga sa inyong bugtong na anak na si Jesus, sapagkat sa Kanya lang masusumbungan ang tunay na kapayapaan, sa Kanya lang masusumbungan ang buhay na walang hanggan. At itong kaalaman ito ay batid namin hindi dahil sa aming mga sarili, kundi dahil ito ay inihirit sa amin ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo, Panginoon, sa kanilang pagsamba sa inyo. At tulungan mo rin ang inyong karamdaman, O Diyos. Hindi niyo po tutuin ang kanilang mga nanghihinang katawan at patuloy niyo pong ipagkaloob ang kagalingan, maging ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga karamdaman. At kung meron po silang mga gamot, at kung meron po silang mga appointment sa mga doktor, gamitin niyo po lahat ito upang mapabilis ang paggaling ng inyong mga anak. At inaalala po namin si Madam Cecil na patuloy at lubusan niyo po siyang pagalingin, Panginoon, at salamat po sa mga milagro na binibigay niyo po sa kanyang buhay. Nawa ito po tuloy-tuloy, Panginoon, at ma-enjoy pa po niya ang buhay dito, paglilingkod dito kasama ang kanyang pamilya. At alam po namin na sila'y magagamit pa po ninyo upang maabot pa para sa mas nakararami. Tulungan niyo rin si Pamlina sa patuloy niyong pagpapagaling sa kanyang mga mata. Ngayon din naalala namin ang isang kaibigan doon sa Estados Unidos, Panginoon, si Sister Ruth, si Frank, Panginoon, na na-diagnose ng cancer. Nakalimutan ko po kung anong stage, but Lord, I pray that you would comfort this sister and send her healing ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. At tulungan niyo po siyang magtiwala sa inyo. At kung meron po kami mga kasama na wala rito, na meron din mga karamdaman, abutin niyo rin po sila ng inyong pagpapagaling. Bless niyo po na nilang bahagi ng aming pagtitipon at patuloy ihanda po ninyo ang bawat puso. Pagpalain niyo rin ang gawain ito, lalo higit, tumawag kayo ng mga individual, mga pamilya, sa na makakasama po namin maglingkod sa inyo ng natapat. At lalo na sa mga nakakaabutan at nababahagian po namin, kumilos po kayo sa kanilang mga buhay, sapagkat ang aming pong lampong makakaya ay iproklama ang inyong ebanghelyo at ang lahat ay pinagkakaniwala na po namin sa inyo. So nawa lahat po na nakakarinig at nababahagian, Panginoon, ay masumpungan po sa kanila ang inyong dakilang pagkilos, ang inyong dakilang pagligtas. Salamat po! Ikaw lang ang aming itinataas, O Diyos. Ikaw lang ang aming pinupuri sapagkat ikaw lang ang aming karapat-dapat at wala nang iba. Ikaw ay nag-iisa at walang katulad at ikaw ang pinakamataas at pinakamalakas at pinakamakapangyarihan. At kami napakapalad na ang mga katulad namin di karapat-dapat ay nakakalapit, nakakatawag sa inyong harapan at lalo tigit dinidinig niyo ang aming mga pagsamo, kahilingan at pagpupuri. Salamat po. Taas niyo po ang inyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Gayon din sa gawain ito, sa barangay na ito, sa bayan ng Concepcion, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Diyos. At dalangin po namin ang aming minamahal na bansa. Kahabagan po ninyo, Panginoon, at alisin po ninyo ang mga tiwaling mga namumulot palitan ng mga matutulog. Lahat ng ito ay ang hilingan na langin sa matabis at makapangyarihang pangalan. Ang aming tagapagligtas na nanalo ang Diyos na si Jesus. Amen. Mga awit kabanatang 50 sa talatang 1-9. Iligtas mo ako sa aking mga kaaway, O Diyos ko. Ilagay mo ako sa mataas sa kanila na nagsisibangon laban sa akin. Iligtas mo ako sa mga magagawa ng kasamaan at iligtas mo ako sa mga mabagsik na tao.
Sapagkat narito, kanilang binabanghayan ang aking kaluluwa, ang mga makapangyarihan na napipisan laban sa akin, hindi dahil sa aking pagsalaksak o sa aking kasalanan man, o Panginoon. Sila'y nagsisitakbo at nagsisihanda na wala akong sala. Ikaw ay gumising, tulungan mo ako at masdan mo. Sa makatuwid bagay, ikaw, o Panginoong Diyos ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ikaw ay bumangon upang iyong dalawin ang lahat ng mga bansa. Huwag kang maawa sa kaninumang masamang nananalagsang, Selah. Sila'y nagsibalik ng kinahapunan, sila'y nagsikahol na parang aso, at nililingid ang bayan. Narito, sila'y nangunguyang ang kanilang bibig, mga tabak ay nangasa kanilang mga labi, sapagkat sino, sabi nila, ang nakikinig. Ngunit ikaw, o Panginoon, tatawa sa kanila, iyong tutuyain ang lahat ng kanilang mga bansa. Dahil sa kanyang kalakasan, dinigin kita, sapagkat ang Diyos ay ang aking matayog na noo. Amen. Salamat po. Good morning po. Kayo po mga rin ako po. Amen. Thank you, Panginoon. Maraming wala ngayon, ano? Magandang umaga po muli sa bawat isa. This time, lumakunod tayo sa ating pong series of lesson na panibago na po. Natapos na po natin yung aklat ni James o ni Tiago nung nakaraan. Bagamat ating pong pag-aaral, tulad nga ng lagi natin binabanggit, ay tayo po'y baguhan pa lang sa mga ganitong pag-aaral. And we are, hindi po tayo nagmamadali. We're not rushing things. At ang ating mga pag-aaral ay mostly ay simplified at hindi pa exhaustive. Alam niyo minsan ay pagka nakikita ko yung mga resulta ng pag-aaral ng iba sa mga pinag-aaralan natin, nagugulat ako na inaabot yung iba ng napakatagal na panahon dahil yung pag-aaral nila ay talagang exhaustive. Ibig sabihin talagang lahat ng detalye sa mga talata, sa mga salita ay kanila talagang hinuhukay. Ano? Mayroon akong nakilala back in 2023 doon po sa California. Nung nakilala ko yun, naka-attend kami sa church nila at nandun sila sa Book of John. At alam niyo, kamakailan lang sinilip ko yung mga live stream nila online. Mga ano lang, mga audio ng kanilang mga pag-aaral. To my surprise, hanggang ngayon, nasa Book of John pa po sila. So, back in 2023, hanggang ngayon, 2026, nandun pa rin sila faithfully studying the Book of John. Kaya tayo, kung papansin ninyo, nagsisimula tayo dito sa mga maliliit pa na mga episode, pero kahit na maliliit at kahit na yung pag-aaral natin, hindi naman ganun ka-exhaustive, pero kahit paano, tumatagal pa rin tayo, di ba? But little by the grace of God, amen? Tayo po ay mag-grow sa ganitong mga pag-aaral. At yun naman ang sinasabi ng salita ng Diyos, na hanapin natin ito na katulad ng kayamanan o katulad ng ginto. At si misis ko at ang family niya, pamilyar sa ganyan dahil yung bilang kong lalaki, ano ba tawag ito? Yumaho. Ang bilang kong lalaki ay treasure hunter po yun. At kaya lang, hindi niloob ng Panginoon na maka-possess sila. Dapat may mga natagpuan sila, pero
ganyan po yung paghahanap ng mga kayamanan, no? Talagang pinagpaplanuhan, pinagpapaguran, at may mga gadget na ginagamit. Bago nga saan nabili ng ano siya, ng metal detector kaya hindi na nilog ng Panginoon. Kasi parang gusto ko rin magkaroon ng metal detector yung pag ginagano mo yung metal detector, tapos tumunog, tapos hindi mo alam kung ano yung nandun, tapos sinukay mo, bomba pa na. Sumabog ka, tapos ano pa na. So yun po, no? So ganyan yung ginagawa po natin, ganyan yung gusto natin maabot, no? Na wala tayong malaktawan sa salita ng Diyos, at habang ito ay pinag-aaralan natin, ay nakakadiscover tayo ng mga kayamanan spiritual. Okay? Usually, pagkatapos natin yung isang aklat, ay nagkakaroon muna tayo ng counting pause, ano? Counting patalastas, at tumatalakay tayo ng mga iba't ibang mga paksa bilang paghahanda sa susunod na pag-aaral. Kaya lang, siguro masyado kong excited, so hindi na tayo magkakaroon ng pause. Amen? This time ay tutungo naman tayo dito sa aklat ng unang Juan. Okay? 1 John, the book of 1 John. So, ano po ito? 5 kabanata. Ano po? Ang aklat ng unang Juan. At ayon sa maraming mga Bible scholar, ay ang sumulat ng unang Juan ay walang pagkakakilanlan o hindi siya nagbigay ng pagkakakilanlan. Hindi rin niya, wala rin siyang specific na people na kanyang pinatutukuyan. Hindi katulad yung huli natin pag-aaral sa aklat ni James. Doon sa aklat ni James, di ba? Ang sabi doon ay to the 12 tribes which are scattered. Ano? Yun ang sinulatan ni Tiago. Meron siyang specific na audience na kanyang gustong abutin at paabutan ng kanyang sulat. But dito po sa unang Juan, at by the way, ang 1 John ay ang una sa tatlong sulat. Ano po? Kaya meron pong 1 John, 2 John, at saka 3 John. Pero yung little John, sa Voltes 5 po yun. Okay? But sa tatlo, ito yung pinakamahaba. Yung 2 John at saka 3 John, kung maalala nyo yung 3 John, ay tinalakay ko na po yun dito. Hindi ginawa ko. Ay ko, tinangalan ito. Dalawa na kasi aircon natin umaandar, kaya medyo maginaw na. No? Napansin ko rin, wala nang nagbubukas ng electric fan. So, praise the Lord, amen? Nagawa na kumahapon yung isang aircon natin. So, kung maalala ninyo, tinalakay ko na dati yung 3 John. Po? At yung 3 John ay isang bagsaan lang yun na tinalakay ko. But, hindi, I think dalawa. Pinatay ko siya sa dalawa. No? Pero nung na-invite ako na mag-preach dun sa Balas kay Pastor Rudy, ay isang bagsakan ko lang siya tinalakay. Pero I think dito 2 beses. Ano po? But dito po sa 1 John ay meron siyang 5 chapters at medyo mahahaba po yung ibang mga chapters at napakaraming mga detalye. At dito sa chapter 1, mga kapatid, ay ito ay hanggang verse 10 lang, but gusto ko sanang talakayin hanggang verse 10 na, but medyo maraming mga detalye magsulat si John. Ano po? So si John, bagamat hindi niya nilagay yung pangalan niya rito o yung kanyang signature, yung kanyang pagpapakilala, hindi katulad sa Book of John, yung Gospel of John, meron siya doon na nagpapakilala siya na siya yung disciple whom Jesus loved. At siya yung disciple na nakasandal sa dibdib ng Panginoon. Imagine, sumandal siya sa dibdib ng Panginoon na
Kasi isa sa pinakabata na disciple sa panahon ng ating Panginoon ay si John. At malapit siya sa Panginoon na nagagawa niyang sumandal sa dibdib ng Panginoon. At imagine habang nakasandal siya sa dibdib ng Panginoon, yung puso ng Panginoon tumitibok, narinig niya yung tibok ng puso ng Panginoon. So napaka-intimate ni John. So dito, hindi talaga siya nagbanggit ng kahit anong pagkakakilanlan niya. Ang sabi ng iba, siguro dahil sobrang kilala siya ng kanyang mga susulatan, kung sino man yung kanyang mga susulatan, or sabi naman ng iba dahil sa kanyang kababaang loob, kung kaya hindi na niya binigay yung kanyang pangalan. But almost 100% po ng mga Bible scholars, mga Bible historians, ay nagkakasundo na ang aklat na ito ay sinulat ni John dahil sa dami ng mga similarities na matatagpuan sa kanyang mga sulat dito compared sa Gospel of John. Okay? So, sige po, medyo mahaba yung introduction na nito, kaya pati yung introduction ay hahatiin po natin. But let's read first our text this morning, dito po sa unang 1, kabanatang 1, and let's read verses 1 hanggang verse 4. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. So, mapapansin po ninyo, maraming mga salita rito sa introduction ang binabanggit ni John na paulit-ulit. So, meron pong emphasis. Verse 3, that which we have seen and heard, declare we unto you, that you also may pulayan. Bless niyo po ito, at bless niyo ang bawat isa. At hinihiling po namin, nagabayan mo kami sa pagitan ng iyong mga pangyarihan ng Espiritu. Tawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at ugasan sa aming mga karumihan. At ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, this is just a part of the in the beginning, God created the heavens and the earth. So, pag binabanggit po yung from the beginning, it goes all the way back to the day before God created everything. Ay nandun na yung tunay at buhay na Diyos. So, dito pa lang ay wasak na po yung mga paniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Hindi kailangan ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan. Kaya tayo po rito ay wala po tayong mga Diyos-Diyosan dito. Pagamat meron tayong bagong cross, mapapansin po ninyo, at hindi kailangan ng Diyos ang Diyos-Diyosan, kaya hindi niya inaalaw yung Diyos-Diyosan sa pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagamat pag sinabi natin Diyos-Diyosan, ay yan po yung mga rebulto o material na bagay na sinasamba ng iba, na kinakatakutan ng iba. Pagamat sinasabi nila, hindi daw nila sinasamba, ginagalang lang daw nila, dumadalangin ka sa harap niyan, at kung ano-ano pa, yun ho ay anyo ng pagsamba. So, yun ang dinidinay ng iba, but it is clear from the Word of God na yung mga ginagawa ko nila ay mga pagkilos ng pagsamba. Yun lang iikot nila sa iba't ibang lugar, inaawitan nila. Yun ho, hindi mo sinasabing ginagawa mo para sa Diyos. At alam niyo ba, nagulat ako lately. Kasi di ba si Eli Soriano namatay na. At naming pagka-expose kay Eli Soriano, itong wala na siya. Yung mga nagre-rebel sa kanya, lalo silang nag-ingay. At sa mga exposure po nila,
ay ito palang si Eli Soriano ay isang bakla at may pinakasama siya, no, na lalaki. So, nakakagulat ano po na mga kwento dahil nagtuturo siya ng mga laban dito, pero yun ang sinasabi ng mga nag-expose sa kanya na kaya sila nagagalit sa kanya, ginagawa ko niya, pero yung mga gumagawa din, kinukundina niya, samantalang sa ginagawa din naman niya. Pero nabanggit ko siya kasi mula nung namatay siya, yung dating daan nagkaroon ng malaking pagbabago. In fact, hindi nyo na masyado naririnig yung dating daan sa TV, sa radyo, kundi ang matunog na ngayon na pangalan nila is MCGI. Tama? Kung ano man ang ibig sabihin doon, ay hindi ko kabisado. Pero yun, kahit yung simbahan nila doon sa may Yangka, yung malaking simbahan nila doon, nakalagay malaking MCGI. At hindi na sila halos nagpapakilala sa dating daan, kundi madalas MCGI kami. At ang pinaka-leader nila ngayon ay yung tagabasa ni Eli, si Darius Rason, na dating artista. Kaya ako siya nabanggit, isang pag-i-expose nitong mga rebelde nila, tuwing darating si Darius Rason kung saan mang mga pagtitipon o kung saan mang mga meron silang simbahan, ay ginagawa nilang parang piyesta. May mga banda, may mga pagsasayaw, pag-aawit, at kung ano-ano pa. Yun ang ayaw ng mga nagre-rebelde. Bakit daw ganon? Samantalang si Eli daw ay wala namang ganon. At kaya nabanggit siya, nagulat ako, just recently, may nakita ako na darating si Darius Rason, ginawan nila ng rebulto sa kanilang pagsalubong. Nakalagay doon sa rebulto, kuya, kasi nagtawag nila sa kanya. Kaya nag-aalang na tuloy akong magtawagan tayo ito ng kuya. Baka sabihin nila, MCGI tayo. Pero hindi naman po, ano. Pero nakalagay doon sa rebulto nila, kuya. Ginawa nila ng rebulto sa Darius Rason at nilagay nila sa isang sasakyan at inikot-ikot nila, mga kapatid. Iyan talaga yung mga gawain na kung saan ang pundasyon ay hindi yung katotohanan. Madali silang lumihis, madali silang mawala, madali silang mapunta sa maraming kamalihan. So, kaya tayo rito mga kapatid, wala tayong mga ganyan. Pero hindi ibig sabihin kung meron kang mga, halimbawa, meron kang mga rebulto ng kung ano, hindi naman ibig sabihin masama yun, lalo na kung pag-display mo lang at hindi mo naman sinasamba. Okay? Huwag ka lang mag-display ng mga bagay na sinasamba ng iba. Okay? Diba, meron kang ano dyan, meron kang kalabaw na gawa sa kahoy, na antik. Ayan, okay lang yan. Ito? Basta huwag lang yung mga sinasamba. In fact, alam mo ninyo sa Amerika, may mga simbahan na diyan sa ilalim ng kanilang altar ay meron po sila mga rebulto ng mga anghel na hindi naman nila sinasamba, nandyan lang. Pero sa kanila yun, hindi ko naman sinasabi ng pabor ako doon. Kasi hindi naman natin kabisado exactly yung itsura ng isang anghel. Okay? In fact, kung makikita mo sa Bible, lahat ng nakakita ng anghel, lahat ng mga tao na pinahintulutan ng Diyos na makakita ng mga anghel, sila po'y nagugulat, sila po'y natatakot. No? So, ibig sabihin, yung itsura ng anghel sa unang tingin ay hindi siya gano'n. Na, wow, anghel, kundi una takot ang reaksyon ng mga nakakita dito. Lalo na sa Book of Isaiah, no? Yung description ng mga anghel o ng anghel sa Book of Isaiah, magugulat ka, nakakatakot. Kahit tingnan po ninyo sa YouTube kung ano yung description ng isang anghel, tinrain po ng isang magaling sa computer at parang yung anghel na tinrain niya ay isang malaking mata na o meron
meron pang ibang mga maliliit na mata, basta ganun tingnan po ninyo, kaya yung mga ibang nakakita ng anghel sa Bible, nagugulat po sila. Okay? But, balikan po natin yung ating paksa, ano? From the beginning, ano po, ang tinutukoy po ni John ay yung pinakasimula ng lahat ng mga bagay. Sa John chapter 1 and verse 1, ginamit niya dito sa kanyang pagsisimula. Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So whenever John is using the word beginning, hindi po ibig sabihin niya na yung point in time na nagsimula yung lahat ng bagay. Kung hindi, tinutukoy niya yung point in time na bago nagsimula ang lahat ng bagay. Hindi nung nagsimula. Okay? So, ibig sabihin, tinutukoy niya dyan yung eternity past. Okay? So, kung meron eternity sa paparating, meron din eternity sa nakalipas. Dahil ang Diyos, wala siyang simula at wala siyang katapusan. Hindi mo natin yan mapagkakasya sa ating limitadong pag-iisip. Pero kailangan mo natin yung paniwalaan. Okay? At ang sabi pa niya, which, sa text natin sa John chapter 1 John 1:1. Ang sabi pa niya, which we have heard. So, yung binabanggit niya dyan, yung narinig namin, yung nakita namin, at yung nahawakan namin. Okay? So, ang tinutukoy po niya dyan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Okay? In the beginning, that which was from the beginning, si Jesus Christ. At sabi niya, narinig namin yan, nakita namin. Pansinin ninyo, ang unang sinabi dyan, narinig. Okay? Kesa sa nakita. Mamaya makikita ninyo bakit ini-emphasize ko yan. So, narinig namin, nakita, nahawakan. O tinignan, nakita namin, nahawakan. Okay? Walang iba kundi yung word of life. So, it is referring to the Lord Jesus Christ. At obviously, yung kanyang mga salita. Kaya siya sinabing word of life. Acts chapter 4 and verse 20. Ito yung pagkakataon na kung saan si Peter and John ay hinuli. Hinuli sila dahil sa pangangaral nila ng Ebanghelyo. Okay? At nakaresto po sila at binigyan sila ng pagtanggol ng kanilang sarili. Verse 19 muna tayo. Sorry. Pagdating sa verse 19, ang sabi po niya, but Peter and John answered and said to them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. So sabi ni Peter and John, sino bang papakinggan namin? Sabi niya, katulad ninyo, kayo ba o ang Diyos? And then verse 20, ang sabi niya, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Diba? Dito sa ibang salin, ang sabi niya, for it is impossible for us not to speak about what we have seen and about what we have heard. So, sino po yun? Ang Panginoong Hesus. Kaya, paulit-ulit, ang mensahe lang nila, kahit saan sila mapunta, ay yung kanilang narinig at yung kanilang nakita. Amen? John chapter 19 and verse 25, ang sabi ni John, ang tinutukoy po niya rito ay ang kanyang sarili. 19 and verse 35, and he that saw it bear record. So, siya po yan. Hindi niya sinabi, and everything that I saw, I bear record. Hindi po. Kundi, ang tinutukoy niya dyan, yung kanyang sarili. And his record is true, and he knoweth that he is saith truth, that you might believe. Okay? And then, sabi niya, which our eyes have seen, and which we have looked upon. Balik tayo sa 1 John chapter 4 and verse 14. Sabi niya, 1 John chapter 4
and verse 14. John chapter 4, verse 14. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. So nakita ko ninyo, maraming, katulad ng sinabi ko, maraming mga salita ang inuulit-ulit. Si John, katulad ng heard, seen, beginning, John chapter 1 and verse 14. Ang next natin 2 Peter 1:16. Sabi niya, John chapter 1 and verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So yan, kaya sabi niya, which our eyes have looked upon. 2 Peter 1:16. For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. So inuulit-ulit po ng mga disipulo ng ating Panginoon na sila ay eyewitness sa Panginoon. Nakita nila, narinig nila, nahawakan nila. At tumalo naman tayo sa Luke chapter 24 and verse 39. Ito po yung nung ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli after 3 days ng kanyang pagkalibing. Ang sabi niya, look at my hands, behold my hands and my feet, that it is I myself, hold me and look at me. Yan po ibig sabihin niya. For a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Kasi nung nagpakita po ang Panginoon, nasa loob sila ng isang room, and then nakasarado yung room, dahil nag-iingat sila, baka arestuhin sila. Ang Panginoon bigla na lang pumasok sa room na nakasara yung lahat. Ibig sabihin, yung katawan niya na sinasabi dyan ay nakaka-penetrate po sa mga solid na object, katulad ng pader, So natakot sila, kaya sabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Dahil sabi niya, ang espiritu ay walang flesh and bones katulad nito, sabi niya. But bagamat meron siyang flesh and bones, ay nakaka-penetrate siya, So, ang tawag ng maraming Bible scholar doon ay glorified body. O na magkakaroon din tayo someday sa pagbabalik ng Panginoon. So, yun po yung maraming mga talata na nagpapahayag na kung saan ang ating Panginoon ay tunay na kanilang narinig, nakita, nasilayan, at nakawakan. Ano po? At ito'y hindi pagsisinungaling o isang exaggerated na ito at nagpapatunay din ito ng existence ng ating Panginoon dito po sa mundo. Sapagkat we cannot deny the fact na maraming mga tao ang i-deny na ang ating Panginoon ay tunay na nag-exist dito sa mundo. Yung iba, tinuturing lang nila siya na isang kwento, na isang alamat. Pero hindi sila naniniwala na siya ay nag-exist dito sa mundo. But, sa pagpapaliwanag po ni John, dito pa lang sa verse 1, makikita na natin na ibinibigay niya yung existence ng ating Panginoon both in His divine nature and in His human nature. So dito pa lang, pinapakita na ni John yung pagka-Diyos at yung pagkatao ng ating Panginoon, kung paano ito
nagkaroon ng pagkakaisa, no? Kung paano ito nagsama sa persona ng ating Panginoong Hesus. Okay? Hindi po iba yung persona ng kanyang human nature mula sa kanyang divine nature. Okay? Iisa lang po ang ating Panginoon kasi mayroong iba na nagsasabi na iba yung persona ng human nature, iba rin yung persona ng divine nature. So, hindi po yun. Hindi po divided ang ating Panginoong Hesus. No? So, yung second person ng Godhead, yung second person ng Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, yung second person, ang ating Panginoong Hesus, siya po yung tinutukoy dito ni John. Sa kanyang divine nature, which was from the beginning, at sa kanyang human nature, yung kanilang nakita, narinig, at nahawakan. Okay? At bagamat meron pong mga nagtuturo, na dinideny nila yung mga bagay nito, but malinaw po ito na nakasaad sa salita ng Diyos. Tumungo tayo sa verse 2. Ang sabi niya sa verse 2, "For the light was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us." So yung sinabi dyan na it was manifested to us, makakabasa tayo ng mga katunayan dyan sa John chapter 1 and verse 4. Medyo marami tayong mga talata na bubuksan, mga kapatid. In Him was life, and the life was the light of man. Verse 11:25 ng John. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Chapter 14 and verse 6. Sino kung may kabisado ng chapter 14 and verse 6? Dapat kabisado nito. Yung mga dialogue ng iba sa pelikula, kinuquote nila ito. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So yan po yung sinasabi na for the life was manifested, and we have seen it. So, hindi natin hinanap, hindi natin nasumpungan, hindi natin aksidenteng nakasalamuha, kundi, ang sabi niya rito, ito ay inihayag ng Diyos sa atin. So, hindi po natin ito discovery, kundi ito inihayag ng Diyos sa atin, kung kaya ito'y ating nakita. 1 John chapter 3 verse 5. Sabi niya, and you know that He was revealed. Yan po yung ibig sabihin ng manifested. He was revealed to take away our sins, and in Him is no sin. Verse 8. Verse 8. He that committeth sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was revealed, that He might destroy the works of the devil. Now, siguro noong 1611 or before 1611 and after 1611, siguro malinaw sa kanila yan, yung pagkasalin na yan. Pero sa atin, hindi na ganun kalinaw yan. Kasi para naman natin yan, parang kailangan hindi ka na magkasala. Tama?
Sabi niya, he that committed sin is of the devil. Pastor, nagkasala lang ako kanina bago nagpunta rito. Ibig sabihin ba, sa devil ako? Di ba? Parang yan ang ibig niyang sabihin. But, sa ibang salin, let me read it to you. Sabi niya, the one who practices sin is of the devil. So, yun ang isang mas malinaw sa atin na salin. Ano? Na ibig sabihin niya, yung taong nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, nagkasala siya, tapos nagpatuloy siya doon. Hindi siya nasumpungan ng kahit anumang pagsisisi at pagbabalik sa Panginoon. Bumalik siya doon sa dati, nagpatuloy siya sa dati ng buhay, sa patuloy ng pagkakasala. Yun po yung kanyang tinutukoy. Hindi yung tinutukoy niya dyan, yung perfect na hindi nagkakasala. Nung bago akong Kristiyano, nag-struggle ako dito kahit Bible student na ako Tapos yung ibang paliwanag nila, sabi nila, spiritually, ang tinutukoy daw dyan. Kasi spiritually daw, hindi na tayo nagkakasala. Pero ngayon, I doubt na tama yung explanation na yun. No? It couldn't be right because nandito pa rin tayo. Kung meron tayong kalagayan na hindi nagkakasala sa harap ng Diyos, ay yun ay si Kristo. Amen? Dahil tayo na kay Kristo. So si Kristo yun yung hindi nagkakasala. Pero tayo, nagkakasala pa po tayo. Sa puso, sa isip, sa salita. Bodily, soul, spirit, yes, we are cleansed, yes, we are forgiven, but we still sin. Kaya sa 1 John, meron sinasabi roon, sabi niya, that thou shalt confess thy sin, He is faithful and just to forgive us our sin. Ibig sabihin, nagkakasala pa po tayo sa harap ng Diyos. So, ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay yung tao na nagkasala tapos nagpapatuloy sa pagkakasala. Wala man siyang pagsisisi. Kaya, we always encourage sa bawat isa, let's continue to live in repentance and faith sa harap ng Diyos. Dahil yun ang tunay na ebidensya na tayo ay nakarating sa tunay at tamang pananampalataya. Hindi yung pag sinabing pagsisisi, ibig sabihin, wala ka ng balak gawin yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na magagawa. Okay? Magagawa mo man yan, pero hindi mo sinadya. Okay? Siguro sa matinding pressure, kaya ka nahulog. O kaya tayo mahuhulog. Pero hindi na tayo yung sasadyain pa natin na gawin, yung sa isip natin, pagpaplanuhan natin, na minsan unconsciously, yung isip natin, may mga iniisip yan na hindi maganda, tapos magigising ka na lang na nandun ka sa thought na yun, and then you will immediately go back to the presence of God and ask for forgiveness through repentance. So ganun po, no? Hindi yung parang kunwari magsisisihan, katulad yung mga iba na lagi silang merong altar call at lagi na lang nandyan, kunwari magsisisihan, pero dahil naging parang normal na ano na lang, kaya parang wala na. May nadaluhan nga ako katatapos pa lang ng service, dyan pa lang sa labas, papausok na, ano na, yung ginagawa, sinasabi. So, hindi ko yun yung tunay na pagsisisi. No? Ang tunay na pagsisisi ay talagang gumagawa ka ng paraan para hindi mo na magawa yun. Hindi ka gumagawa ng paraan para magawa mo yun. Ibig sabihin, kung ano man ang mga tulay na meron doon na nagdilig sa'yo para magawa mo yun, pinuputol mo yun. Okay? Ganun po yun. So, yan po yung ibig niyang sabihin dyan. No? Na he that committed sin or he that continued in sin ay hindi po sa Diyos. Kaya malinaw na yung nasa Diyos
ay nasa paglakad sa pagsisisi dahil hindi na siya nagpapatuloy sa pagkakasala. At ang sabi diyan, yan ay dahil sa ang anak ng Diyos ay nahayag at ang layunin niya is to destroy the works of the devil. Kaya nagkakaroon ng pagbabago sa buhay natin dahil nung tinanggap natin, nahayag sa atin ang Panginoon, siya mismo, yung kanyang biyaya, winawasak niya yung gawa o trabaho ng diablo sa ating mga buhay. Kaya nagkakaroon tayo ng mga pagbabago. Kaya kung nagbawa mga kapatid, may mga pagkakasala tayong pinagsisihan, malimit na po. Ibig sabihin, madalang na. Hanggang magiging napakadalang at madalang na mangyayari sa atin yung mga bagay na yun. Okay? Ba hindi ibig sabihin na hindi na natin magagawa. Lalo na kung nawawala yung focus natin sa Panginoon at nakakalimot tayo, lalo na sa panalangin, sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, at sa pagtitipon, ay lalo tayong nalalapit sa mga gayong kapahamakan. Pero kung tunay na pagsisisihan po natin yun, hindi na po natin yung babalikan. Hindi na po natin yung pagpaplanuhan. Ang pagpaplanuhan na natin ay ang paglapit natin sa Panginoon. Kaya madalas nag-aalala tayo, lalo na kapag yung mga kapatid natin ay nandun sa pandalamig at halos hindi umiinit sa Panginoon. Napakahirap po na kalagayan yun. Kaya napakaganda palagi na mainit tayo sa Panginoon. Amen? Dahil tuwing narinig natin yung mga ganyang mga pangangaral, nagkakaroon tayo ng assurance sa ating sarili at sa ating buhay. And we say, thank you Lord. Sa biyaya mo lang po, kaya kami nandito. Amen? So yun po yung ibig niyang sabihin mga kapatid. Ano? And then sabi niya, sa verse 2 tayo, tuloy natin yung verse 2. Sa ating text. Ayan, sabi niya, for the life was manifested. So, yan po yung nakita natin sa ating mga reference. Ano? And we have seen it. And bear witness and show unto you eternal life, which was with the Father and was manifested unto us. So, ang sinasabi po dyan na eternal life ay ang ating Panginoon Jesus na nagsabi, I am the way, the truth, and the life. And again, gagamitin ni John sa chapter 15, John chapter 15, verse 27, itong mga katagang pamilyar na ginamit dito, sabi niya, John chapter 15 and verse 27. Ang sabi niya, and you also shall bear witness, because you have been with me from the beginning. Okay? So, yan ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya, yan ang nangyari sa buhay ng mga disciples. So, hindi natin inala. Amen? Inihayag sa atin ng Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Kalagayan. Ibig sabihin, kung narinig mo o kung nakita mo ang epekto niya, ang bunga niya, ay ganun pa rin. Okay? Yun po yung, kaya yung paggamit niya ay nagpapalit-palit. No? Pinapakita lang niya na ang bunga ng Ebanghelyo at ng pagkakilala sa ating Panginoon ay ito. Lalo na, itong susunod na babanggitin, that you also may have fellowship with us. So yun po, mga kapatid, ang magiging bunga nito. Magkakaroon tayo ng fellowship sa bawat isa. Bakit? Sabi niya, truly our fellowship is with the Father and with the Son. Dahil ang ating fellowship, nagiging posible siya dahil ang tunay
na pinagmumulan nito ay ang Ama at ang Anak. Our true fellowship is with the Father and with the Son. Kaya tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. Kasi sa human nature natin, iba-iba tayo ng nakasanayan, ng kinalakihan, ng paniniwala, at iba-iba tayo ng ugali, okay? Iba-iba tayo ng DNA, marami tayong pagkakaiba. So, ibig sabihin, malayo at malabo sa atin, masumpungan yung tunay na pagkakaisa. Okay? Meron pong ibang mga grupo dyan na ang pagkakaisa nila ay hindi talaga sa Panginoon. Ang pagkakaisa nila ay doon sa kapangyarihan, sa power, sa privileges na nakukuha nila. Kaya sila nandun sa grupo na yon. Yung pagkakaisa nila doon ay hindi spiritual, kundi mga bagay na pansamantala. Dito sa amin, ganito. Dito sa amin, ganyan kami sa gobyerno. Ganun po sila. Kaya kahit sa mga sasakyan nila, meron silang mga sticker. Dahil pag nakita ng mga nanunungkulan yung sticker na yun, dahil sa sobrang lakas nila, sa government, ay kaya sila nandun. So, hindi ho yun ang pagkakaisa po natin. Amen? Kundi spiritually, ang ating Panginoon at ang ating Ama sa langit, yun po ang tunay na dahilan ng ating pagkakaisa. At kung nagkakaroon tayo ng pagkakaisa sa ating Panginoon at sa ating Ama na nasa langit, natural lang na tayo po, mga kapatid, ay magpapatuloy sa paglakad sa kabuhayan. Meron nga tayong makalapit sa mga politiko, si Pastor Parts lately ay lagi siyang lumalapit sa mga government offices. Ano po? At salamat sa Diyos kahit paano ay ginagamit po ng Panginoon boldly to the presence of God. Ibig sabihin, hindi tayo lumalapit sa presensya ng Diyos katulad ng mga Israelites sa Old Testament. Di ba, naalala nyo kapag ang Panginoon nagpapakita siya o pinaparamdam niya yung presensya niya sa magitan ng mga ulap. Kung naalala nyo sa Mount Sinai, si Moses, di ba? Pero si Moses hindi siya natatakot. Pero yung mga tao natatakot sila. Sino ba naman hindi matatakot, di ba? Nandiyan na sa harapan mo yung kumukulog at kumikidlat. Pagka may kulog at pagkidlat dyan, hindi naman malapit, pero nakakatakot, marating lang natin, di ba? So, ganun po yung presensya ng Diyos at natatakot itong mga tao na lumapit. Ano? Pero tayo, ini-encourage tayo sa Hebrews to come in the presence of God with boldness o katapangan. Amen? Kahit na sabihin mo, ano pa yung nagawa mong pagkakamali, when you come to God in repentance, huwag kang mag-aalilangan. Lumapit ka sa Diyos ng may katapangan. Amen? Come to the present fellowship na ito ay sa ating bahagi. Tama? Alam ng Diyos na sa fellowship na ito, sa Kanya, walang pagkakamali. Sino ba naman matinong tao ang makikipagkasundo sa isang samahan na alam niya na yung sasamahan lang niya ay maraming pagkakamali? Kahit na papasok ka sa isang business, di ba? Hindi ka papasok sa isang business na alam mo yung makakapartner mo, hindi mo mapapagkatiwalaan. Ano? Si Mrs. ko, itong mga nakaraan, nagkakaroon siya ng idea na mag-business ng junk shop. Kasi may mga nakilala siyang mga tao na nagja-junk shop, pero walang puhunan. At meron silang potensyal na magkaroon ng makapag-handle ng malaking junk shop. Kaya lang wala sila sa Panginoon eh. Kaya sabi ko sa misis ko, mahirap dyan, wala sa Panginoon. Pagka nakipag-partner tayo dyan, dumating yung time na ganito, ganyan, wala tayong control, mahirap na. Oo nga, sabi ni misis ko. Di ba?
Pero mga kapatid, sa fellowship na ito na nilikha ng Diyos, hindi niya sinabing, huwag tayo makipag-ano ng fellowship. Kasi, puro kamalian ang idadali naman. Hindi po, mga kapatid, amen? Sa magitan ng kanyang biyaya, sa magitan ni Kristo, alam niya na bagamat tayo magsisimula sa ganon, pero alam niya, sa tulong ng biyaya ng Diyos, unti-unti, tayo po ay lalapit doon sa kanyang katwiran at doon sa kanyang kabanalan. Yan napakabuti ng Diyos, amen? Kaya pag binabanggit itong fellowship na ito, dapat nakikita natin yung kabutihan ng Diyos. Di ba? Na sino pa sa atin ang gusto natin nakikipag-usap doon sa mga taong ay hindi makausap ng matino? Doon sa mga may nakita akong isang post ng isang araw. Kasi nakita ko yung nagbe-bend o nagre-repair ng cellphone. May lalaking lumapit. May dala siyang iPhone 17 Pro Max. At sabi niya, pwede bang i-repair mo to? Sabi niya, pagaling po, galit agad yung ng tao. Kasi sabi niya, dinala ko doon, binuksan nila. Pagkatapos, ang sabi niya, ang nilalagay nila, local. Local lang, kasi sirata yung parang LCD. Ang sabi niya, ayoko ng local, meron nga bang original? Sabi ng tao, yung nagbebenta, malumanay. Meron po kaming, sabi niya, class A, meron po kaming ganito, at meron po kaming original. Sabi niya, yung local, ganito ang halaga. Yung class A, ganito yung halaga. Yung original, ganito yung halaga. Hindi binanggit, minute yung halaga eh. Sabi niya, original ang ibigay mo. Sabi nung so gagawin na po namin. Sabi niya, kaya kumain na rito eh, para magawa siya eh. Sabi niya, galit pa eh. Tapos, so kung original po, sabi niya, willing po ba kayong maghintay? Kasi o-orderin pa po, baka umabot po ng 1 hanggang 2 oras. Sabi ng tao, sige, maghihintay ako. Pero sabi niya, pero kailangan niya po munang mag-down. Sabi niya, ng 2,000. Sabi niya, kahit 5,000, ida-down ko. Sabi naman ng tao, hindi, 2,000 na lang po. Sana na 5,000 na yung pinadown eh. Kasi makikita niyo ng tulong ng buwan. So nag-down siya, 2,000. Hindi siya pinag-down ng 5,000. Tapos maya-maya, after almost 2 hours, dumating na yung pyesa. Sabi niya, sir, nandito na po yung pyesa. Okay? Sabi niya, gagawin na po ba natin? Sige, gawin mo na. Dinukot niya ngayon yung cellphone. Nung iabot niya yung cellphone, ibang cellphone na. Ano na siya? Parang iPhone Pro Max pa rin, pero parang yung maliit, medyo maliit. So yung tao yun ang trabaho nila. Sabi niya, saan hindi po ito yung cellphone na pinakita niyo kanina? Hindi po pwede rin itong pyesang pina-order niyo. Yung po kanina, nasaan to? Sabi niya, hindi! Yung pinakita ko! Gagalit pa siya eh. Sabi niya, hindi sir, naka-vlog po tayo, sabi niya. Ito po yung camera, nakalive po tayo, buwan kanina, sabi niya. Kaya, pwede ko pong ipakita sa inyo, sabi niya, dito sa record ko po, sabi niya, na yung cellphone na ito, hindi po yung cellphone kanina. Sabi niya, hindi, yun, sabi niya, pinipilit pa niya ng gano'n. Ay, hindi yung natin yan magagawa kasi hindi po pwede yung unit dyan, sa mga paggawa niya. Dapat po yung kanina, sabi niya. Tapos, ipopost ko po kayo, sabi niya, pag nagpilit kayo. Sige, post ko, sabi niya gano'n. Tapos, ano na siya, iniwan niya yung cellphone na pangit. Tapos, umalis na siya. Sabi niya, sir, sandali po, yung 2,000 ginamit po ninyo. Sige na yan! Sabi niya gano'n. Sino ang may gustong kausap ang mga taong sira ang mga katwiran? Wala, di ba? Katulad ng nananahimik po yung tao, naghahanap buhay. Biglang darating itong, ewan ko kung anong pag-iisip yun para makapagsayang ng 2,000. Nag-iskandalo pa doon. Di ba? Wala, di ba? Pero Diyos mga kapatid, tingnan ninyo yung mga kapintasan natin kung gaano marami.
Pero ang Diyos, nilikha niya itong fellowship na ito sa magitan ng bugtong ng anak para sa atin. Kaya mga kapatid, pahalagahan natin. Amen? Pahalagahan natin. Let us spend the time that we need para po itong fellowship na ito, mapahalagahan po natin. At para lalo tayong lumago sa fellowship na ito. Sino bang kailangan lumago sa fellowship na ito? Sa dalawang parte, sa Diyos at sa atin. Sino kailangan lumago sa fellowship na ito? Tayo. Definitely, ang Diyos, wala sa kanya yung part ng paglago, di ba? Yan sa atin po. So dapat nasa atin yung pagsusumika para lumago tayo sa fellowship na ito. And then last verse natin. Sa verse 4. And this things write we unto you, that your joy may be full. Ayun naman pala mga kapatid eh. Yun pala yung reward eh. Kapag tayo ay nagsumikap sa fellowship na ito, amen? Dito masusupungan yung lubos na kasiyahan at kagalakan sa harap ng Diyos. Hindi katulad yung kagalakan na binibigay ng material na bagay. Di ba? Yung mga material na bagay na binibigay yan lang yan ang pasamantalang kagalakan eh. Ano ba, nagkaroon ka na sasakyan, di ba? Nagkaroon ka ng bago o kahit second hand lang na sasakyan. Masaya ka dyan eh, di ba? Kasi pinaghirapan mo eh. Eh kaso nakataksan ko yung single kong motor. Nung mga nakaraan, ilalabas ko yan, nilagay ko yung motor doon sa daan. Nung iyakas ko na hindi ko alam, natakpan sa sasakyan. Biglang, boom! Sabi niya, ano yun? Sabi ko. Baba ako, pagtingin ko, nakita ko yung signal, yung Fury, nakatumba. Kita ko, may gas ka. Ano pa yung gas-gas sa likod? Kung makikita ni Mama, kung hindi nyo pa nakita. Di ba? Asa na yung kagalakan na dinulot niya nung nabili? Di ba? Pasamantala lang yun. Nung isang araw, ay hindi ko alam, papunta yata kami ni Mrs. Ano tayo papunta doon? So may pupuntahan kami. Yung tricycle, hindi ko alam kung anong nasa isip niya, yung nasa unahan. Nabunggol niya yung isang expander na nasa kanyang harapan. Yung expander, wala siyang kasalanan. Pero masaya siya, meron siya sa sakyan. Di ba? Dinodrive niya. Dahan-dahan pa siya. Eh, nabundol siya ng tricycle sa likod niya. Nandun siya nakatayo sa gitna ng init. Nakakabot ganyan yung ano, may sasakyan, no? O, asan yung kagalakan niya? Ano kapatid? Yung mga material na bagay, pasamantala lang kagalakan na ibibigay niya, tama? Pero yung tunay na kagalakan na hindi nawawala, nasa Panginoon niya. Amen? Nasa Panginoon niya. So you want your joy to be full? Dito tayo sa fellowship na ito. Yung nakita nila, yung nakawakan nila, itinuturo sa atin, magpatuloy po tayo doon. At walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen? Kaya sabi niya, isinulat ko ito sa inyo. See? Ang kagalakan ito na hindi nawawala, nasusumbungan sa mga sinulat na ito. Eh kung binapaliwala natin itong mga ito, di ba? Katulad ngayon, may pagtitipon, yung iba wala. Di ba? Hindi man sila nanginginig dun sa verse, puntahan nga natin yung verse natin, Proverbs 29, verse 8. Ito, nung unang marinig ko itong verse na ito, hindi na nawala sa isip ko. Bible student pa ako, mga kapatid. Ang sabi niya, tingnan mo ninyo. 29:8 na natin. Sorry. 28:9. 28:9. Sasabi ko pala, hindi ko na nakalimutan eh. Paglabas iba eh. Ayan, sabi niya, he that turneth away his ear from hearing the law, his prayer shall be abomination. Di ba nakakatakot siya mga kapatid? Na inilalayo mo yung tenga mo, yung pakikinig mo, mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya pagka mayroong pagtitipon, ibig sabihin may salita ng Diyos dyan. Eh lumayo ka sa pagtitipon para sa itong bagay. Eh di nilayo mo yung pakikinig
salita ng Diyos, di ba? Oh. Kaya napakahalaga po na inilalapit natin yung ating pakikinig. Kaya kung meron tayong oras sa mga balita, kung meron tayong oras sa mga teleserye, kung meron tayong oras sa social media, dapat may oras din tayo sa salita ng Diyos. Kaya kami sa bahay, madalas may naka-audio Bible kami. Pagka naglalabas si Mrs., ako nagluluto, si Jam, kumakain, madalas yan, naka-audio Bible kami. Tapos pagka may nalaktawan ako, halimbawa, binabalik ko pa para mapakinggan. So, bigyan natin, hindi naman buong araw puro ganun lang tayo, hindi naman huwag ganun yung sinasabi natin. Ang sinasabi lang natin, huwag natin ilayo yung ating pakikinig. Ano ibig sabihin ng huwag natin ilayo? Ilapit natin. Amen? Kaya mga kapatid, nakakatakot po yan. Yung bagay na kung saan sa halip na ilapit natin yung ating pakikinig sa salita ng Diyos, may ilan natin ilalayo po natin. Kaya, dito po tayo lalago sa fellowship. Dito magiging lubos yung ating kagalakan. Kaya mga kapatid, napakagandang paalala po nito sa atin. John chapter 15, verse 11. At saka chapter 16 and verse 24. Dito na po tayo mag-close mga kapatid. 15, 11, at saka 16, 24. Sabi niya, these things have I spoken unto you. Si John naman, ang sabi niya, isinulat namin ito. Ito yung sinasabi rito. Sinabi ni Kristo, sinulat ng mga apostol. Tama? That your joy might remain in you, and that your joy might be full. Chapter 16, verse 24. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and you shall receive, that your joy may be full. So nakita po ninyo, kaakibat pala nito, mga kapatid, ay ang pananalangin. Di ba? Kaya sabi niya dyan, ask, and ye shall receive. Kaakibat pala nito, yung pananalangin, dito sa fellowship na ito, hindi lang yung puro pagbubulay-bulay, kundi kaakibat din pala yung panalangin. Kasi yung pagbubulay-bulay, it is God talking to us. At pagtugon naman natin sa panalangin, it is us talking to God. Why? So we might be in this fellowship as we go on and continue in this life. Why? That our joy may be full. Kaya tingnan po ninyo, once na nasa kalooban tayo ng Panginoon, lagi tayong may sense of joy, may sense of peace. Iba yung peace tsaka joy pag alam na sa Panginoon ka eh. Kesa sa pagmalayo mo sa Panginoon, parang nawawala yun eh. Kaya sabi niya dito, that your joy may remain in you. Sabi dito sa kanina. Kaya mga kapatid, let's keep on keeping on. Amen? Doon sa ating narinig, nakita, na hawakan, mula pa nung simula. Huwag na nating bitawan. Let us keep on keeping on in serving the Lord. Amen? At kung lahat ay kayo. At ilang Diyos, maraming pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa ulat ng punong-buwan, sa unang bahagi ng aming pag-aaral, ay Panginoon, nakita po namin ang pagmamahal, hindi lang ng aming Panginoon, kundi maging ng mga apostol. Specifically sa Apostle John, Panginoon. Kung paano niya pinapakita ang susi at sikreto ng tunay na kagalakan na hindi nagmumula sa mundo. Ng tunay na kagalakan na nagmumula sa inyo. Sa inyong mga salita, sa inyong ibanghelyo. At ito'y mananatili sa amin
this fellowship. Sapagkat sa fellowship na ito, Panginoon, hindi po kayo ang nagkukulang, kundi kami. Kaya kung meron pong may kailangan ng fellowship na ito, hindi po kayo, Panginoon, na kailangan ng fellowship na ito, kundi kami. Subalit, marami po na sa kabila ng kami ang kailangan sa fellowship na ito. Marami po ang hindi nananatili sa fellowship na ito. But God, we ask by your grace and mercy to help us to remain in the fellowship with the Father, with the Son, and with the Father